Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ang episode natin ngayon ay nababagay at naaayon dun sa mga nais magsimula ng negosyo ng piggery business o negosyo ng pagbababoyan. Ito yung hog raising business dito sa Pilipinas. So, title ng episode natin ngayon is Milyonaryo sa Pagbababoy, The Real Math 2026 Puhunan at Kita. So, gusto mo bang pasukin ang hog raising business ngayong 2026 pero natatakot kang malugi dahil sa mahal ng feeds at mga piglets na rin? Maraming nagsasabi mahirap daw kumita ngayon dahil sa number 1, ASF, pero may gamot na, 'di ba? At number 2, sa sobrang taas ng bilihin. Pero ano nga ba ang totoo? Ano nga ba ang magandang diskarte? And ano nga ba ang tamang computation para sa negosyong ito? Sa bidyong ito, hihimayin natin ang updated 2026 to 2027 prices mula sa 5,000 pesos na piglets hanggang sa 2,300 pesos na average price ng bawat sako ng feeds. Pera nga ba o feeds ang aabunuhan natin o ang aabuti natin? So let's find out mga katropa. So eto na, bakit nga ba napakahirap o napakaraming sumusugal sa negosyo ng pagbababoyan? Well mga katropa, simple lang. Hindi nawawala ang baboy sa pagkainan ng mga Pilipino. Pero bago tayo maglabas ng pera, dapat muna nating alamin ano nga ba etong negosyong pinapasok natin. May dalawang paraan mga katropa. Ibig sabihin nito, merong tinatawag na breeding and fattening. Sa bidyong ito, mag-focus tayo dun sa fattening o yung tinatawag na grow-out system. Bakit? Dahil ito yung pinaka-simple, pinaka-mabilis at pinaka-easy dun sa mga beginners mga katropa. At ang turnover ng pera dito ay mabilis rin dahil sa loob lang ng 4 na buwan, pwede nang bumalik yung ininvest mo na pera. Ngayon, pwede kayong kumuha ng lapis, papel, ballpen o kung ano man na pwede nyong gamitin o sulatan. Dahil ang totoong presyohan sa merkado ngayon, i-compute natin mga katropa, 10 heads para madali ninyong ma-scale kung gusto nyo ng 20 to 50 heads. Pero ang payo ko mga katropa, kung kayo ay magsisimula pa lang sa negosyong ito, simulan nyo ng dahan-dahan. Huwag ka agad biglaan kasi mas maganda maintindihan nyo na sa negosyong ito dapat pag-aralan ninyo at matutunan nyo muna yung tamang pag-aalaga para ma-experience nyo muna first hand kung ano ba yung mga bagay na dapat nyong gawin sa inyong mga alagang baboy. Okay, balikan natin mga katropa yung puhunan sa negosyong ito. Una, simulan natin puhunan sa piglets o biik. Ngayon, ang presyo ng mga kalidad o quality na piglets, yung hybrid at mabilis lumaki, ay naglalaro sa 4,000 to 5,000 pesos hanggang 5,500 pesos pa nga mga katropa. Swerte na yon. Yun na yung medyo nasa median price mga katropa dahil sa ibang lugar umaabot pa to ng 6,000 hanggang 7,000. Huwag kayong kukuha ng sobrang mura pero sakitin mga katropa. Kasi magiging problema nyo pa yan. And wag rin kayong kumuha ng sobrang taas o sobrang mahal kasi baka hindi nyo naman mabawi yung puhunan na inilabas ninyo. Eto, simple computation para sa 10 heads na tigpa 5,000. Ibig sabihin meron ka ng 50,000 kaagad na puhunan na kailangang ilabas at pagkagastusan. Ngayon, the biggest expense of all time sa negosyong ito, ano nga ba at saan nga ba tayo gagastos ng malaki? Una, gagastos tayo mga katropa sa pagkain o yung tinatawag na feeds. Ang average price kasi mga katropa ng feeds ngayon mula starter, grower hanggang finisher, iaabot ng 2,300 kada sako. Take note lang ha, disclaimer lang din. Ang sinasabi natin is yung mga nasa upper class na mga feeds company. Ibig sabihin nito, bakit yun yung ginawa nating reference mga katropa? Kasi mas gusto nating gawing reference yun and wag muna tayong mag-focus dun sa mga pinakamababa na mga prices ng feeds. Dun muna tayo sa kung ano yung normal at maayos talaga at regular na ginagamit ng mga katropa natin.
Kasi yun yung mga nasubukan na natin na talagang worth it bilhin, and talagang makikita natin sa mga alaga nating baboy yung resulta sa pagpapalaki at sa kinakain nilang mga feeds. Ibig sabihin, hindi sayang yung pagbili nyo ng feeds dahil makikita naman natin sa katawan ng mga baboy yung resulta nito. Okay, sa 4 na buwan, ang isang baboy ay maaaring makaubos ng 4.5 hanggang 5 sako para maabot yung target weight. Ibig sabihin, at least yung baboy natin titimbang na yan ng mga 85 kilos hanggang 100 plus kilos. Depende sa uri ng pag-aalaga natin at depende rin mga katropa sa iba't iba pang faktor na maaaring makaapekto sa kanilang paglaki. Ngayon, nakita nyo na halos 4 na sako at kalahati pala hanggang 5 sako ang pwedeng mauubos ng mga baboy natin, di ba? Sa fattening. Kung ika-calculate natin yan mga katropa, ang 10 baboy ay maaaring makaubos ng 45 sacks and i-multiply natin into 2,300. Ibig sabihin nito, maaari tayong gumastos ng 103,500 pesos para sa 10 baboy na alaga natin. Dito talaga mga katropa napupunta ang bulto ng pera na i-invest natin sa negosyong ito. Okay, so maghinay-hinay din tayo kasi hindi mo yan bibilhin ng sabayan mga katropa. Bibilhin mo yan piece by piece para hindi nabubulok yung mga feeds na ipapakain mo sa baboy. Kaya mas maganda, bilhin mo sila, starter stage, then kapag tapos na sila sa starter, bago pa matapos 1 week before, meron ka ng reserba para sa grower naman, and after ng grower, then finisher feeds naman mga katropa. Ngayon, puntahan naman natin mga katropa yung vitamins at mga gamot. Huwag tipirin ang mga alaga nating baboy, lalo na ang fattener, sa mga bakuna at gamot. Mag-set aside tayo mga katropa ng 3,500 pesos para sa ating mga alagang baboy. Ibig sabihin, ang budget natin sa bawat isang baboy is 350. Kasama na dyan mga katropa yung deworming, vitamins, iron, B-complex at kung ano-ano pa. At kung magkasakit sila mga katropa na halimbawa mayroong lagnat, may ubo, then meron tayong pambili. And iba pa yung pang-maintenance natin na hinahalo sa tubig. Tulad mga katropa ng mga Aprolite, tulad mga katropa ng mga pampagana sa pagkain, and anti-stress na rin mga katropa. So importante yan sa mga alaga natin, lalong-lalo na yung pabago-bagong klima ng panahon, maaaring makaapekto yan sa paglaki ng ating mga baboy. So suma total mga katropa dito sa mga vitamins and vaccines, mga gamot, 3,500. So ibig sabihin, initial capital na dapat natin paghandaan talaga mga katropa para sa 10 baboy is 157,000 pesos. Ngayon mga katropa, magkano naman ba ang kikitain natin dyan? Kung ang target weight natin mga katropa is 95 kilograms, ideal market weight, ibig sabihin nito kasi mga katropa kapag lumampas ng 80 kilos, okay na yan. Pero ipi-finisher mo pa yan para at least mahit mo yung 90 kilos hanggang 100 kilos o higit pa mga katropa. So ipagpalagay na natin na yung 10 baboy mo is mag-average ng 95 kilograms, ayan, at ang farm gate price mga katropa is naglalaro ng 180 to 210 pesos o minsan 220 pa kapag talagang maganda ang presyo sa market. Ipagpalagay na lang natin na 195 pesos per kilo ang live weight ng baboy. Ibig sabihin mga katropa, ito yung farm gate price. So 95 kilos times 195 per kilo, and i-multiply rin natin into 10 heads is ibig sabihin ng mga katropa, maaari kayong makabenta ng 185,250 pesos para sa 10 baboy. Ngayon, isuma total natin yung 157,000 na ginastos natin, ibawas natin dun sa 182,250 na 10 baboy na binenta natin. Ang magiging net profit natin mga katropa sa loob ng 4 na buwan na pag-aalaga is 28,250. So ibig sabihin nito mga katropa, ito na yung clean profit. Ibig sabihin bawat baboy ay magbibigay sa atin ng 2,825 pesos na
net income. Hindi na masama para sa backyard business, di ba? Pero alam ko ang iniisip ninyo mga katropa, medyo maliit naman ang kita and medyo pagod na pagod kayo, di ba? Paano mo ito gagawing milyon, di ba? So ibig sabihin yan mga katropa, kailangan mo lang i-increase yung number ng baboy na aalagaan mo para at least mas dumami yung profit mo. And paulit-ulit mong gawin yung cycle na yon hanggang sa makabuo ka ng milyon. Alam ko medyo challenging and malaki yung puhunan, pero may iba't ibang paraan at technique para at least makakuha tayo ng iba't ibang additional funds para sa pagnenegosyo natin ng baboyan. And simple lang naman ang equation dito mga katropa. Tuloy-tuloy lang sa negosyong ito para at least mabuo mo and kumita ka ng kumita and mapalago mo ang negosyong ito. Mga katropa, dito sa 100 na baboy, so maaaring 28k ang magiging profit mo. Yung 28k na profit mo para sa 10 baboy, magiging 280,000. And makaapat na cycle ka mga katropa, so kayang umabot ng milyon yung pwede mong kitain. So dito na papasok yung alternative feeding din at waste management. Kung kaya mong bawasan ang feed cost ng 10% sa pamamagitan ng paghahalo ng sariling sangkap at paggamit ng probiotics mga katropa, diretso sa bulsa mo ang tipid na yan mga katropa. And ang pinakamabilis pa na paraan para malugi is yung ASF. Kaya importante mga katropa na iwasan natin ito and maglagay ng biosecurity measure sa ating babuyan. Pero anyway, sa ngayon mga katropa, hindi na sobrang risky ang ASF kasi may vaccine na nga mga katropa. Sa isang pagkakamali lang mga katropa, kapag hindi mo naalagaan ng baboy, yung ubos yung 157k na puhunan mo. Kaya rules of the thumb, bawal ang kaning baboy as well feeding na pakain mga katropa. Kasi dito, number 1 na pinagsisimulan ng ASF ito. Ibig sabihin, wag rin basta-basta pabisitahin ang mga kulungan at laging maglagay ng food bath. Sa negosyong ito, biosecurity is life mga katropa. Profitable ba ang hog raising business sa Pilipinas? Ang sagot ay yes, basta may disiplina ka sa records at protektado ang iyong mga alaga. And sa susunod natin na vlogs, i-search nyo lang yung tungkol sa program ng Department of Agriculture na ACPC, insurance ng mga PA sa ACPC and PCIC mga katropa, Philippine Crop Insurance Corporation, na kung saan may libreng insurance para sa mga livestock at sama na yung mga negosyo ng pagbababoyan, commercial hog raiser ka man o backyard hog raiser ka man. So abangan nyo yung mga episodes natin tungkol doon or i-search nyo lang dito sa mga luma kong episodes. Makikita nyo yan mga katropa, ways and means paano ba maka-avail netong mga libreng insurance sa baboy. Ayan. So, kung nakatulong sa iyo ang breakdown na to mga katropa, huwag kalimutang i-like ang video na to and syempre mag-subscribe ka na rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Usapang business mga katropa. Well, take note lang, questions of the day. Sa area nyo, magkano na ba ang live weight ng baboy ngayon mga katropa? Kitang-kita na ba kayo o kikita pa lang? Ayan. I-comment nyo naman sa baba para magkatulungan tayo sa presyuhan mga katropa. Kita-kit sa susunod natin ng mga video mga katrops, and hoping sana umasenso kayo and sama-sama tayo dito sa YouTube channel ng Kabady Mo Ko. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam.